Naniniwala ako sa kanya sa sinabi niyang tinuring niyang sagrado ang kanyang silid mula na may mangyari sa amin doon dahil nasaksiyan ko kung paano niyang pinagbawalang pumasok doon ng mga kaibigan niya. Kung dati doon sila tumatambay kapag nagsama-sama sila sa bahay ni Jessie, mula ng gabing yon lumipat na sila sa entertainment room. At pag makikitulog naman ang mga kaibigan niya sa guest room niya, pinapatulog ang mga to. Kala ko noon wala lang yon, kumbaga trip niya lang, pero ngayon alam ko na. Lihim ako napangiti. Pinuto ng isang katok sa pinto ang pagmumoment namin. Sir Jessie, Ma'am Leia, bumaba na raw po kayo at kakain na. Sabi ng isa sa mga katulong sa bahay nila. Tinatamad na bumangon si Jessie at magkahawa kamay kaming lumabas ng kanyang silid. Ramdam ng lahat ang tensyon sa pagitan ni na Jessie at ng daddy niya, ngunit pilit yung pinagagaan ni Mommy Rachel. Alam ko na sasaktan siya bilang asawa at ina na makitang di magkasundo ang kanyang mag-ama lalo pat matagal na panahon ng ganon ang sitwasyon nila. So Jessie, what are your plans? Tanong ni Tito JC na matapos kumain ng lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Jessie na nakapatong sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Tumingin siya sa akin. Gamit ang mata, sinabi kong, please? Pinisal niya ang aking kamay bago siya tumingin sa daddy niya. I and Leia will be staying here for a while. Bala ko kasi iparenovate ang penthouse. Alam ko, alibay niya lang yon para mapagbigyan ng kahilingan kong tumira kami sa bahay nila. That's good. Sa'yo naman talagang bahay na to. Pinagawa namin to para sa'yo at sa magiging pamilya mo. Kung di mo gusto makasama ko sa bahay na to, uuwi kami ng mommy mo sa probinsya, sa sarili naming bahay. Ang bahay na sinabi ni Tito ay ang ancestral house nila sa kung saan sila tumira na nasa probinsya pa sila. Kung saan kami nagkakilala, ang lugar kung saan namin ginugol ang kabataan namin at ang probinsya kung saan nakatira ang mga magulang ko na pinagtataguan ko hanggang ngayon. Umigpit ang hawak niya sa kamay ko. Para tandang umiinit na naman ang ulo niya. No, Tito. Napag-usapan na namin to ni Richard. Dito kami titira kasama nyo. Diba, babes? Sabat ko sa usapan nila sa ngiti na matamis sa asawa ko. Ang sarap lang ng salitang asawa ko. Alam ko nagulat siya sa pagtawag ko sa kanya ng babes. Napaigpit kasi ang hawak niya sa aking kamay. Tumango lang siya. Ang usapan sa harap ng dining table ay pagpapatuloy namin sa family room. Magkatabi pa rin kami ni Jessie sa mahabang sofa. Nakayakap siya sa bewang ko at nakasandal ang ulo sa sandalan ng sofa. Sa kabila ko si Mommy Rachel. Katabi niya sa pang-isang sofa si Tito JC. Sa harap namin sina Annie at Jason. Tila ba sadyang pinapakita ni Jessie na hindi siya interesado sa kung anumang pag-uusapan nila? Kailan mo balak i-take over ang kumpanya? Walang seresimonyang tanong ni Tita JC. Hindi ka mabawas si Jessie. Sa halip, pinatong niya sa kanyang noong isa niyang braso. Pinatong ko sa hita niyang aking kamay at marahang hinaplos yun. Bigla niyang napisil ang bewang ko at napaayos siya ng upo. Naramdaman kong nag-iba ang ritmo ng kanyang paghinga. Babes, tinatanong ka ni Tito. Mahinahong sabi ko pa sa kanya. Sinadya kong ilapit ang bibig ko sa mukha niya bago ko muling humarap kay Tito. Nag-init naman ang mukha ko nang bigla niya akong halikan sa gilid ng aking tenga. Susundin ko ang kagustuhan ng matandang yan. If you sleep with me tonight. Bulong niya sa akin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok dahil sa sinabi niya. Pinisil ko ang kanyang hita at muling hinaplos yon. I'll take that as a yes. Muling bulong niya. Umayos siya ng upo at umarap sa daddy niya. Call for a board meeting tomorrow. Siguraduhin kong makakarating ako bago matapos ang meeting nyo. Gusto ko pagdating ko handa ng buong board na humarap sa akin bilang bagong presidente ng kumpanya mo. Walang kagatol-gatol na sabi niya. And one more thing. Once na naupo na ako sa upuan mo, ako na magpapatakbo ng kumpanya at di ka na makikialam or else, pababagsakin ko ang kumpanyang minahal mo na higit pa kaysa amin ng pamilya mo. Bigla ko niyakap ang braso ko sa ibaba ng kanyang dibdib para pakalmahin siya. Nakita ko kasi kung paano kiniyom ni Tito JC ang kanyang kamao. Babes, please. Mahinang sabi ko at tiningnan ko siya na nakikiusap. Agad niya ako niyakap. Huminga siya na malalim. I am sorry. Bulong niya sa akin. Sorry. Sabi niya ulit pero alam kong hindi na yan para sa akin. Kung para kanino yun hindi ko alam. Please excuse us. Sabi niya sabay akay sa akin patayo. Umiling ako tanda ng pagtutol sa balak niyang pag-alis. Hinawakan ako ni Mommy Rachel sa braso. Sige na iha, samahan mo na siya. Nakangiting sabi niya. Tumingin ako kay Tito. Nakahawak siya sa kanyang sentido pero marahan siyang tumango. Magkahawak kami naglakad patungo sa hagdan, paakyat sa itaas, kung saan naroon ang kanyang silid. Pagdating namin sa loob ng kanyang silid, marahas siyang bumuga ng hangin.
Ang hirap ng pinapagawa mo sa akin. Pagrereklamo niya. Niyakap ko siya mula sa likod. You did a great job. Thank you. Umikot siya para sa akin at tinawakan ako sa magkabilang pisngi at inangkin ang labi ko. Advance payment para sa utang mo sa akin. Mamaya maniningil ako ng kabuoang bayad mo. Sabi niya bago ako muling hinalikan. Gabi na magpaalam kami para bumalik sa penthouse ni Jessie. Napagkasundoan namin na sa sunod na buwan na lang lumipat sa bahay nila. Ilang linggo na lang naman kasi magsi-sem break na. Sa halip na sa unit ko, sa unit ni Jessie kami dumiretso. Ayaw niya kasi akong pakawalan. Jessie, baka hanapin ako ni Charlene. Alam mo naman yun, parang nanay ko. Sabi ko, parang nanay lang pala. Kung yun ngang turing na nanay na ipinabayan ng kanilang anak na babae sa asawa nito oras na makasal na siya pa. Come on, be. You think you can escape from me? Remember, you owe me dahil sa pagpayag ko sa kagustuhan mo. Nag-init ang mukha ko. Alam ko kasi ang ibig niyang sabihin, oras na para matulog. Maaga pang pasok ko sa opisina kinabukasan. Balik kasi sa Jessie bilang presidente ng uni at marami raw siyang kailangan na trabaho kaya't kailangan maaga kami. Pero ang siste, hindi ako makatulog. Nasa loob ng banyo si Jessie. Siya ang sumunod sa akin pagkalabas ko doon. Alam ko naliligo siya. Naalala ko na naman yung kondisyon niya. Nag-init hindi lang ang aking buong mukha, kundi pati ang katawan ko na maisip ko ang gustong mangyari ni Jessie. Feeling virgin talaga ako, nakakahiya. Tumagilid ako ng pagkakahiga. Naku, waring natutulog. Ilang minuto pa, naramdaman ko na ang paggalaw ng kama. Niyakap niya ang kanyang kamay sa bewang ko. Nagtayuan ang balahibo ko. Be, alam kong gising ka. Come on, a deal is a deal. Sabi niya habang pinaliliguan ng mumunting halik ang gilid ng aking leeg at balikat. Pinilit kong wag maapektuhan pero hindi ko kaya. Dahan-dahan niya akong kinabig paharap sa kanya. Agad na nagtagpo ang mga labi namin para sa mainit na halik. Ready for our honeymoon, sweetheart? Nakangising sabi niya. After all, this is long overdue. 5 years ago pa dapat kaya lang tinakbuhan mo ko. Bago pa ako makapag-react muli, ay muli niya na ako hinalikan. Kasabay na malayang pagmalalakbay ng kanyang mga kamay sa aking katawan at ang gabing yon muli kong pinaubaya sa kanya. Hindi lang ang katawan ko kundi pati ang puso ko. Kinabukasan nagising ako dahil naglulumikot na naman sa Jessie. Seriously, wala ka bang kapaguran sa lalaking to? Richard, kailangan natin pumasok na maaga ngayon, remember? Pinilit kong pinigilan ang kamay niya sa katawan ko. Just one more please. Halos babalong na sabi niya. Richard, Jessie, kagabi pa yung one more na yan ha? Bakit ayaw mo? Napangiti ako. Gusto. Nahihiyang sabi ko pa. Magpapaklastik pa ba ako yun na ang totoo? Yung maaga dapat na pasok namin hindi nangyari dahil tanghali na makarating kami ni Uni. Kaya't sa halip na opisina ay sa classroom na ako nihatid ni Jessie. Ayoko sana pero mapilit siya at magkahawak pa talaga kaming naglalakad sa campus. Kaya naman yung mga kapwa ko estudyante, halos lumuwa na mga mata. Pagdating namin sa classroom, sinalubong agad kami ni Charlene na abot tenga ang ngisi. Good morning, Attorney Valderrama. Bati nito kay Jessie. Good morning, Charlene. Good morning, Mrs. Valderrama. Bati niya sa akin sa malakas na boses. Pinandilatan ko siya. Ngumiti lamang si Jessie at tinalikan ako sa noo. Take care of my wife, Charlene. Bye, sweetheart. Office lang ako. I love you. Sabi niya bago umalis. Si Charlene halos tumirik ang mga mata sa sobrang kilig. Yung mga kaklase ko na tahimik lahat. Di sila makapaniwala na ako ang asawa ng school president. Pagkatapos ng klase, kaagad akong dumiretso sa opisina niya na yon. Yun kasi ang kailangan bilhin niya. May lalaki ako na abutan sa mesa sa harap ng opisina niya kung saan ako dapat nakaupo dahil pwesto iyon ni sekretary niya. Yes, ma'am. What can I do for you? Pinigilan kong mapanganga ang gwapo niya kasi, pero mas gwapo si Jessie. Napangiti ako sa naisip kong yon. Ngumiti rin ang lalaki. Akala niya siguro siya ang ngingitian ko. I am David, Executive Assistant of CEO Jessie Valderrama. You are? He's sitting on me. Base sa kilos at pananalita niya. Ha? Leia Rose Beltran Valderrama. The CEO's wife, he's in? Bumuka ng kaunti ang bibig niya. Halata na napahiya siya.
May narinig pa kaming mahinang pagtawa mula sa kung saan. Pagtingin namin sa pinto ng opisina ni Jessie, parenting nakasandal sa hamba ng pinto ang asawa ko. Napahilot pa sa Dave sa batok. O ano ko ngayon, Dave? Nakangising sabi ni Jessie habang naglalakad siya papunta sa akin. Agad na pumulupot sa bewang ko ang kanyang braso, sabay halik sa aking labi. At hindi lang, syempre ang simpleng halik yon, kundi isang mainit na halik. Napatikim naman si Dave para agawin ang atensyon namin. Dahan-dahan nagiwalay ang mga mukha namin. Ginitian ni Jessie ang lalaki. O diba? Hindi lahat ng babae na nahuhulog sa kagupuhan mo, David Ferrer. Nagkibit balikat sa David. Yeah, and it's the first time. Nakangiting sabi niya. Yabang mo. By the way, sweetheart, this is David Ferrer, EA ko. Tinawagan ko siya para lang siya gumawa ng trabaho mo. Ayoko kasi napapagod ka. Dave, si Leia, my wife. Sumaludo lamang sa akin sa Dave. Nice meeting you, Mrs. CEO. Lalabas kami para mag-lunch. Gusto mo sumama? Yaya sa kanya ni Jessie. Di na boss. May nakilala ko kanina na isang professor dito. Invite ako na mag-lunch at pumayag siya kaya lunch out na rin ako. Tila nagyayabang pa na sabi ni David. Langya, lakas mo talaga sa chicks. Ikaw na, Lodi. Sige, siya mauna na kami sa'yo ha. Sa isang not so formal restaurant kami kumain. Tinanggal ko na muna. Tinanggal mo ba ako sa trabaho? Tanong ko sa kanya. Ha? Mukhang di na gets ang ibig kong sabihin. Di ba may secretary ka na? Paano na ako? Paano ng pambayad ko sa school? Paano na ako makakagraduate? Bigla siyang natawa sa sinabi ko. Jessie Valderrama, pinagtatawanan mo ba ako? I'm sorry. Sabi niya at pilit pinigilan ng pagtawa. Richard Jessie. Mrs. Valderrama, ako na ang may-ari ng school mula bukas. Remember, bibigay na sa akin ni Dad lahat ng negosyo niya. At ikaw bilang asawa ko. Lahat ng pag-aari ko ipag-aari mo na rin. Conjugal rights nga, diba? Nag-aral ka ba talaga ng law, soon to be attorney Valderrama? Hindi ako nakapagsalita. Di pa rin kasi nagsisinkin sa utak ko ang realidad na yon. Sweetheart, everything that I have is yours. Pati nga ako iyong iyo ng buo, kaya pwede mong gawin sa akin kahit na anong gusto mo. Sabi niya kasabay ng isang pilong ngiti at kindat. May iba bang ibig sabihin ang tinuran niyang iyon? At nag-init ang mukha ko na maisip ko kung ano nga ba yon. Kumain na nga tayo? Kung ano-ano nang pinagsasabi mo eh. Tapos na kaming kumain pero nag-order pa siya ng coffee. Napansin kong tila may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi-sabi. What is it? Tanong ko sa kanya. Sweetheart, since sinunod ko rin gusto mo, pinilit ko makipag-ayo sa dad ko, pwede bang ikaw naman ang magpakita sa pamilya mo? Mommy Berna, miss you so much. Pagkarinig sa pangalan ni Mommy, nangilid agad ng luha sa kanyang mga mata. I miss her too. Sabi ko. So, kailan tayo uuwi sa inyo? Sem break? Sagot ko. Sweetheart, bangon na. Kailangan natin na maganda. Mahaba-haba pa ang oras ng biyahe natin. Kung bakit ba naman kasi ayaw mo na mag-eroplano na lamang tayo? Pagrereklamo pa ni Jessie. Ngayon kasi ang uwi namin sa probinsya para puntahan ang pamilya ko. 5 minutes. Hirit ko pa ulit. Inaantok na kasi ako talaga. Rose, kanina ka pa 5 minutes ng 5 minutes dyan ha? Bumangon ka na. Dahil kapag nakadalawang 5 minutes ka pa, mag-eroplano talaga tayo. Ayoko abutin tayo ng gabi sa daan. Bigla akong napabangon. No, ayoko mag-eroplano. Tatayo na sana ako para pumasok ng banyo na makaramdam ako ng pagkahilo. Kaya naman napahawak ako sa aking sentido. Hey, bakit? Agad akong dilelohan ni Jessie. Umiling ako. It's nothing. Medyo umikot lang yung paningin ko dahil yata sa biglaang pagtayo ko. Are you sure? Ilang araw na yan ah. I'm fine. Ipagluto mo na lang ako ng hard-boiled egg at instant noodles. I'm fine. Ipagluto mo na lang ako. Seryoso ka? Nagtatakang tanong ni Jessie. Alam niya kasi hindi ako nakain ng hard-boiled egg at pinagbawal ko rin ng instant noodles kasi nga hindi maganda sa health. Pero ewan ko ba yun ang gusto kong kainin. Pagkatapos namin ng almusal, tumulak na kami papunta ng probinsya. May kasama kaming 2 driver para may kasalitan sila. Medyo malayo lang talaga ang sa amin. 12 hours na biyahe din yon. Sa buong biyahe natulog lamang ako.
Kundi ako nakaunan sa binti niya, nakasandal ako sa balikat niya, habang siya naman nagtatrabaho pa rin. Bahala siya sa buhay niya, basta ako matutulog. Ang sarap ng tulog ko kasi nakabukas lang ang bintana ng sasakyan namin. Ayoko kasi mag-aircon kasi nahihilo ko sa amoy ng kahit anong aircon na sasakyan. Kaya nga ayoko mag-eroplano kasi na-imagine ko pa lang ang amoy sa loob ng eroplano, nasusuka na ako. Nag-stop over kami sa isang restaurant para kumain ng lunch. Tapos nag-takeout na lang kami ng pagkain sa isang fast food chain na hindi ko naman kinain kasi nga hindi ko gusto ang amoy. Gabi na makarating kami sa bahay namin. Agad sinalakay ng kabang aking dibdib. Napahawak ako sa braso ni Jessie. Sweetheart, relax. Tinawagan ko na sila kanina bago tayo umalis ng Manila and they are all ex. Hindi na natapos si Jessie ang sinasabi niya dahil biglang bumukas ang gate ng bahay namin at lumabas doon ang mommy at daddy ng mga kapatid ko. Rose! Naiiyak pang sabi ni mommy. Agad ko siya sinugod ng yakap. Mommy, I'm sorry. Naiiyak na sabi ko. Saan ka ba nagsusuot na bata ka? Umiiyak na sabi ni mom. I'm sorry. Niyakap na rin namin ang dalawa kong kapatid na si Camille at ang bunso namin na si Katie. Pagkatapos si Kuya Luis and lastly si Dad na napakaigpit ng yakap sa akin. I am sorry, Dad. I'm sorry. Enough. Ang mahalaga, nahanap mo ng daan pa uwi. After the drama, masaya kami nagsalo-salo sa isang masaganang hapunan na inihanda ni Mommy. Kasabay noon ay ang maingay na kwentuhan. Nalaman ko ikakasal ng kuya ko sa long-time girlfriend. Niya na si Ate Hana at ako na raw ang maid of honor na hindi na si Camille. Kunwari nagtampo naman ang kapatid ko. Pero joke na lamang yon. Ikasyam pa lamang ng gabi pero inaantok na ako ng husto. Kaya naman nagpaalam ako na mauuna na sa kwarto kung saan kami matutulog ni Jessie. Magkayaan pa kasi mga lalaki na mag-inuman. Nag-half body bath lang ako bago ko humiga sa kama. Kalagitnaan ng gabi na maramdaman ko ang mga kamay ni Jessie na nasa loob ng aking damit pantulog at marahang pumipisil sa aking dibdib. Kasabay ng mga labi na masuyong humahalik sa aking leeg. Richard, stop it! Saway ko sa kanya. Be, isa lang, please? Paglalambing pa niya. Naamoy ko na ang alak sa kanyang hininga. Lasing ka? No, but I'm a bit horny. Sabi niya at pinagpatuloy na ang ginagawa niya. Shit, Richard! Hindi soundproof ang silid ko. Pabulong na sabi ko sa kanya sa pagitan ng mahinang wag na lang tayong gumawa ng ingay. Kinabukasan, nagising ako dahil parang inihalukay ang sikmura ko. Mabilis akong bumangon at tumakbo papunta sa banyo na nasa labas lamang ng aking silid. At doon pilit akong sumusuka pero wala namang lumalabas. May mainit na palad na humagod sa aking likod. Ma, nahihiyang sabi ko. Kailan pa yan? Tanong niya sa akin. Po? Napakulot ang aking noo. Hindi ko siya maintindihan. Ang sabi ko, ilang araw ka na naduduwal. Ilang araw na rin pong masama ang pakiramdam ko, pero parang wala naman akong sakit. Hindi naman kasi talaga sakit ang pagbubuntis. Natigilan ako sa sinabi ni Mama. Ako? Buntis? Biglang may nabasag na ko ano mula sa labas ng banyo. Pagtingin ko sa Jessie, mukhang nabitawan niya ang basong hawak niya na may lamang tubig. Buntis ka? Hindi makapaniwalang sabi niya. Buntis ako? Tanong ko kay Mama. Aba malay ko sa inyo. Kayong gumagawa at akong tatanungin ninyo? Magpunta kayo sa doktor para malaman ninyo. Walang pagsidla ng kaligayahan namin ni Jessie nang malaman naming buntis nga ako, 6 weeks. Ang galing ng loko kaya bullseye kaagad. Naiyak pa talaga siya na makita niya sa monitor ng ultrasound ang baby namin. Kahit para pa lang siyang isang maliit na butil ng mais sa aking sinapupunan. Naganda naman ang isang selebrasyon sa Tita Rachel pagka-uwi namin ng Maynila. Ang for the first time nakita kong nakausap si Jessie at ang kanyang ama ng seryoso at hindi nagtatalo. Kaya nga na-curious kami ni Tita Rachel kung ano ba ang pinag-uusapan nila. Parehim kaming lumapit sa kanila para makichismis. Dad, seryoso, pinapahanap ka ni Mommy ng magandang hilaw na dalawa ang buto na naglilihi siya. Hindi makapaniwalang tanong ni Jessie sa kanyang ama. Oo, at hindi lamang yan. Ayaw niya akong katabi sa pagtulog kasi ang baho ko raw. Kaya isang buwan mahigit akong sa baba ng kama namin natutulog nang buntis siya sa'yo eh. Shit naman. Wag naman sanang gawin yan sa akin ng asawa ko. Tama na yung nangangamati sa mukha ko dahil sa panggigigil niya.
Nagkatinginan kami ni Mommy Rachel at tila magkapareho kami ng iniisip. Sabay pa kaming napangiti bago pa nag-appear. Naman, seryoso? Oo nga, gusto ko namang hilaw na 2 buto. Saan naman ako kukuha noon? Para na siyang pinagsakloban ng langit at ng lupa. Okay, pag wala ka nakuha sa labas ng kwarto ka matutulog. Shit naman. Oo na, maghahanap na. Nagmamaktol pang sabi niya. Lumabas siya na silid namin. Palihim ko siyang sinundan. Nakita ko kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Hello, Dad. May problema ako. Gusto ng asawa ko na mangga na 2 buto. Napangiti ako. Talaga may alam ka? Sasamahan mo ako? Yes. Thank you, Dad. Thank you. Thank you, you're the best, Dad. Tuwang-tuwang sabi ng asawa ko na nagpapasuntok pa sa hangin. Napahaplos naman ako sa may kaliitan ko pang tiyan. Thank you, baby. Mukhang dahil sa'yo tuloy na magkakasundo ang daddy at ang lolo mo. Bulong ko sa aming munting anghel na nasa aking sinapupunan. Tawa ng tawa si Annie nang kinuwento ko sa kanya ang kalokohan namin ni Mommy Rachel. Yun lamang pala ang paraan para magkasundo sila Pinahirapan pa tayo? Sabi niya. Oo nga. Pero yung totoo, may mangga ba talagang 2 buto? Curious pang tanong ni Annie. Ewan, bahala sila mag-amang maghanap. At muli kami nagkatawanan. Last semester ko na sa college. Next year ka na lang kaya mag-enroll. Baka mahirapan ka lang Apela ni Jessie sa akin. No, 1 sem na lang gagraduate na ako. Ngayon pa ba ako titigil? Di mag-homeschool ka na lang? Homeschool? Seryoso ka? Pwede ba mag-OJT sa bahay? Sarcastic na sagot ko. Naman, nag-aalala ako sa inyo ni baby Huwag kang OA, Attorney Valderrama ha? Maliit pang tiyan ko at malakas ang kapit niya, kaya huwag ka mag-alala. Ay, para namang di na kita laging kasama Kulang nga lang bantayin mo ko 24/7. Kung pwede lang talaga gagawin ko yun. Ay, oo. Kinikilig na ako sa'yo. Huwag ka nang humirit kasi in love na ako sa'yo. Sobra. That's good. Kasi in love din ako sa'yo. Love you, be. I love you too. Ninirikan niya ako sa labi kasabay ang haplos ng kanyang mga palad sa katawan ko. Richard Jessie, ano na naman bang binabalak mo? Gawin nating kambal si baby. Nakangising sabi niya. What? With the help of Jessie na iraos ko ang law school at naipasa ko ang bar. Graduation day. Nakaupo ako sa nakatalagang upuan sa loob ng napakalaking auditorium ng university. Kasama ko sa anin na upuan ng mga kabatch kong magtatapos din ng law, habang sa kabilang hanin ang upuan ng mga kabatch ko. Ang mga magulang namin. Magsisimula ng tawagin ng pangalan ng mga graduates para umakyat sa entablado at tanggapin ang kanilang diploma. Ang dean ng bawat departamento kasama ng guest speaker na isang chief justice at ang school president ang siya nag-aabot ng diploma sa bawat isang graduate na umakyat sa stage. Since alphabetical ang pagtawag, alam kong pang-8 ako sa tatawagin. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. Nilingon ko sina Papa at Mama na siyang sasama sa akin sa pag-akyat sa entablado. Ngumiti si Papa sa akin at sumenyas na hindi sila at itinuro niya si Jessie na nasa itas ng stage, abala sa pag-abot ng diploma sa mga kasamahan kong graduates. Unang tumayo ang first 5, pagkatapos nila, kami naman. Napahawak ako sa aking malaki na tiyan dahil sumipa ang baby sa tiyan ko na makalapit kami sa stage. Ako lang ang walang kasamang parents, panay ang lingon ko kina Mama. Pero si Jessie ang tinuturo nila. Pagtingin ko sa entablado, nakita ko, nakatingin sa akin ang school president namin at baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. At para bang proud na proud siya sa akin? Nginitian ko siya. Valderrama Lea Rose Beltran. Umalingaw sa buong auditorium ang pangalan ko. Idagdag pa ang pagbibigay din ng MC ng apelido ko. Mabilis na kumilos ang school president. Lakad takbo siyang sumulubong sa akin. Inalalayan niya ako pakit sa entablado. Hawak niya ang isang kamay habang nakayakap sa aking bewang ang isa niyang braso. Careful, baby, bulong niya. Nagpalakpakan ng mga kapwa ko graduates na makakit kami sa stage. Iniabot sa kanya ng Dean ng College of Law ang aking diploma na iniabot niya naman sa akin. Niyakap niya ako mahigpit matapos kong tanggapin yon. Lalo lumakas ang palakpakan kasabay ng paghihiyawan nila ng kiss! Kiss! And Jessie, being a PDA fan, inawakan ako sa magkabilang pisngi. Dinampian ako ng halik sa lips. Wow, that's sweet.
komento ng MC. Para po sa mga hindi nakakaalam, Miss Dea Rose Valderrama is the beautiful wife of our school president, Attorney Richard Jesse Valderrama. Tila proud na proud si Jessie na kumaway sa nagpapalakpak ang mga tao bago ko maling inalalayan pabalik sa aking upuan. Nagpatuloy ang graduation ceremony na nagtagal ng ilang oras hanggang sa tawagin ang pangalan ni Jessie para sa closing remarks. Ang mga speech ni Jessie sumisentro sa pasasalamat sa magulang at mag-aaral na nagsipagtapos. Pasalamat at pagtitiwala sa AU at pagbati sa mga mag-aaral at magulang. Then graduation song. Na matapos ang graduation, ay inaasahan ko na maghihiyawan at magkakagulo ang mga estudyante. Pero hindi iyon nangyari. Sa halip, natahimik ang lahat na muling umakyat sa entablado sa Jessie. May hawak siyang mikropono at tumayo sa gitna ng entablado. Everybody, I have one last announcement to make. Gusto ko pong imbitahan kayong lahat para sa isang napakahalagang okasyon sa buhay ko. Bigla akong kinabahan na hindi ko mawari. Anong okasyon ang sinasabi ni Jessie? Malayo pa naman ang birthday niya, lalo na ang pabinyag kasi hindi pa nga ako nanganganak. Subalit ang okasyong yon di magiging posible kung walang nag-iisang tao na gusto ko makasama sa araw na yon. Parang iisang tao lang kumilos sa mga klase ko sa law. Umakyat sila ng stage at tumayo sa likod ni Jessie. Ang okasyon pong sinasabi ko ay ang kasal namin ni Lea Rose sa simbahan. Ang okasyon pong sinasabi ko ay ang kasal namin. Ano daw? Pero bago mangyari yun, syempre, kailangan ko muna tanungin ang asawa ko kung gusto niya ba akong pakasalan sa simbahan at sa harap ng maraming taksi. Pero, pag may parang nagkakarerang kabayo sa dibdib ko, napahawak ako sa aking tiyan. Naglakad siya pababa ng stage papunta sa akin. Tumayo siya sa harapan ko. Baby, I am now in 6 years too late for this, but I still want to give you the wedding proposal that you deserve. I know that this is too far from being the best. Sorry, this is all I got. Nakikisabayan yata ang anak namin sa malakas na pagkabog ng dibdib ko. Malakas din kasi siyang sumisipa na para bang nararamdaman niya rin ang nararamdaman namin ng kanyang daddy. Tumingin ako sa mga mata ni Jessie. May nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Be, 14 years old ka na palang. Minahal na kita. At age of 18, pinakasalan na kita. Though it's just secret and a simple saving wedding, para sa akin, that's the best thing that ever happened to me. Finally, pwede ko nang ipagsigawan sa harap ng mga lalaking umaaligid sa'yo na, back off, asshole. He's my wife. Nagtawanan ng mga tao sa pagmumura nito. You never know how much I love to hear my name, being one with yours. Lea Rose Valderrama? Heck, that's too good to hear. Pero tulad nga na sinabi ko, shit happens. Sorry for the words, pero yun kasi nararamdaman ko nang iniwan mo ko. And now that you're back and we're having our baby soon, I'm the happiest man alive. And to complete this happens, I want to give you the best church wedding that I'm capable of. Pero bago mangyari yon, gusto ko muna itanong sa'yo ang tanong na dapat 5 years ago ko pang tinanong sa'yo. Lumuhod siya sa harapan ko. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat, isang maliit na kaheta. Doon na ako napaluha. Be, sa harap ng lahat ng taong naririto, sa harap ng family natin, gusto kong sabihin na mahal kita. Sobra higit pa sa buhay ko. So, Lea Rose Beltran Valderrama, will you marry me again? This time, sa simbahan na. Ay imbitado lahat ng taga-EU. Biglang may nilabas sa mga placard ang mga kaklase ko sa law na nasa itas ng stage na nagsasabing, "Say yes, please." Habang iba may mga hawak na balloons na hugis puso na may mga nakasulat na, "Yes." Basa ko sa nakasulat sa balloon. Biglang sumabog ng mga party poopers at umulan pa ng mga confetti. Tumayo si Jessie at niyakap ako na mahigpit, kasabay ng palakpakan at tiyawan ng mga tao. Wait, what happened? Naguguluhang tanong ko. You just say yes to me, baby. Nakangising sabi naman ni Jessie. I did? Yes, baby. At wala nang bawian yun. No, binasa ko lang naman yung mga nakasulat sa baluna. Baby, that's what we call strategy. Para siguro ang panalo sa kaso. Ang daya? Ask me again. Ayaw, sabi niya sabay dampi ng halik sa lips ko. Alam ko naman na mag-iyas ka kasi mahal na mahal mo rin ako at di mo kayang pakawalan ng gwapong-gwapong si ako. Nakangising sabi niya. Hala, ang yabang. Pero sige na nga, ikaw ng pinakagwapo sa mundo at tama ka, mahal na mahal kita. At hinalikan ko rin siya sa lips. And yes, I will marry you kahit sang simbahan.
Lalong humigpit ang yakap niya sa akin dahilan para sumipa ang baby sa tiyan ko dahil naipit siya. Napatingin sa akin si Jessie. Wow, did you just kick me, baby boy? Pagkausap niya sa baby sa tiyan ko habang hinahawakan ang umbok ng tiyan ko. Muli sumipa ang anak namin. Hala, naninipa nga. Di makapaniwalang sabi niya dahil sa palad niya mismo tumama ang pagbukol sa tiyan ko. Oo kasi yung singsing ko daw, hindi mo pa sinusot sa daliri ko. Nagtatanong siya kung para ba daw talaga yan sa akin o sa iba. Napatingin siya sa singsing na hawak niya at natawa siya. Sorry, na-excite ako masyado yung nakalimutan ko. Kinuha niyang kamay ko at sinot sa aking daliri ang singsing. Congratulations, son. Bati ng daddy niya sa kanya. Noon lang namin alalang pamilya namin na nakakapalibot sa amin at ang mga mag-aaral at magulang na nagkakasiyahan sa pagtatapos ng mga anak nila. Habang ako'y nagdiriwang hindi lang dahil sa nakapagtapos ako, kundi lalo tigit dahil sa lalaking mahal na mahal ko na napangako sa akin ng forever. At sino ba ako para tanggihan yon? At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Leia at Richard. Maraming salamat po, hanggang sa muli.